State of the Nation. Kahit inaawat na ng mga pulis, tuloy pa rin sa sabunutan ng 4 na kabataan sa kainang ito sa Barotac Nuevo, Iloilo. Ayon sa mga pulis, posibleng nagugat sa selos dahil sa isang lalaki ang pagtatalo ng mga sangkot. Dati na rin umanong may samaan ng loob ang mga babae na nagbatuhan pa ng plato at mangkok. Nagkaareglo sa barangay ang magkabilang panig. Pero ang isang lalaking tinamaan ng plato at nasugatan sa mukha, balak magsampa ng reklamo. Pinabayaran din ng pamunuan ng kainan ng mga nabasag na gamit. Isang SUV ang nabagsakan ng malaking tipak ng semento na galing sa NAIA Expressway. Patay naman ang isang construction worker matapos tamaan sa ulo ng nahurog na tubo sa ginagawang gusali sa Cebu City. May report si Jamie Santos. Basag ang windshield ng SUV, nayupi rin ang bahagi ng hood at bubong nito matapos mabagsakan ng malaking tipak ng semento na pinaniwala ang galing sa naiyak sa alas 12 ng tanghali. Ilang saksi ang nakarinig ng malakas na kalabog. Yung nakita po na namin yung lalaki po na yung driver po, yung naano lang po yung ulo niya, Humingi trauma po. siya ng gulat sobra, ma'am. Kasi akala namin patay na po yung nasa kotse po. Tapos po, bumaba siya. Bumaba po siya mismo. Sugatan ng driver na isang estudyante. Sa video na nakuha ng GMA Integrated News, makikitang nakaupo sa sidewalk ang biktima habang ginagamot ng rescue team ang sugat sa kanang bahagi ng kanyang ulo. Dinala siya sa ospital. Ang operator ng NAIA Expressway tinawag na freak accident ang pagtama ng hard debris sa sasakyan. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa pamilya ng biktima para sa anumang maitutulong. Bagaman isolated case daw ito, nagsasagawa raw sila ng masinsinang inspeksyon para hindi na maulit ang insidente. Sa Pulangi, Albay naman, pumapalahaw sa sakit ang lalaking yan habang nakaipit sa truck na bumangga sa isa pang truck. Pahirapan ang pagsagip sa kanya pati sa isa pang pahinante at driver. Inabot ng 4 na oras bago sila nadala sa ospital. Nasa mabuti na silang lagay. Inaalam pa ang dahilan ng aksidente. Sa Cebu City, patay ang isang construction worker matapos mahulugan ng tubo sa pinagtatrabaho ang gusali. Ayon sa Office of the Building Official, sakay ng gondola sa 8th floor ang 26 anyos na biktima nang mabagsakan ng GI pipe mula sa 22nd floor. Nawasak ang hard hat ng biktima. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Pansamantalang ipinahinto ang construction ng 2 sa 5 gusali. Napag-alaman ding expired na ang permit sa ginagamit na gondola at tower crane. Wala pang pahayag ang pamunuan ng ginagawang mga gusali. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, inadopt ng Kamara ang resolusyon na nagsesertipika na sumunod sa saligang batas ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman muna nila tinanggap ang ibinalik ng Senado na Articles of Impeachment. Ang kanilang paliwanag sa report ni Jonathan Andat. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Dahil sa utos ng impeachment court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hindi na itinuloy ngayong araw ang pagpresenta nito ng prosekusyon sa Senado. Sabi ng presiding officer ng impeachment court, walang magagawa ang Kamara kundi sumunod. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Pero ang House Prosecution Panel naguguluhan sa utos ng impeachment court. 2 ang hinihingi ng impeachment court mula sa Kamara. Una, maglabas ng certification na nagsasabing nasunod lahat ang requirement ng konstitusyon sa impeachment, partikular ang 1-year bar rule. At pangalawa, resolusyong aprobado ng 20th Congress na interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. About the certification, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly
to the requirements of the Constitution. We did not violate the one-year prohibition rule. With respect to the second order, it is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-11 na kongreso pa lamang. Tingin ng House prosecutors, sinasadya ng Senado na i-delay ang impeachment trial. Magpapadala sa Senado ang mga prosecutor ng motion ng clarification. Sa ngayon, hindi raw muna pupunta ng Senado ang House Prosecution Panel. Wala rin daw direktiba sa kanila si Speaker Martin Romualdez tungkol sa utos ng impeachment court. Kanina, inadopt ng Kamara ang House Resolution 2346 na nagsasertipikang sumunod sa saligang batas ang impeachment proceedings na sinimulan nitong Pebrero. Pero hindi muna nila tinanggap ang ibinalik ng Articles of Impeachment ng Senado hanggat hindi nito sinasagot ang mga paglilinaw na hinihingi ng Kamara. I move to defer acceptance of the articles of impeachment until such time as the Senate, sitting as an impeachment court, has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject articles. Is there any objection? The chair hears none. The motion is carried. Ang Office of the Vice President natanggap na ang summons o utos sa kanya na humarap sa impeachment court. Kalakip nito ang kopya ng Articles of Impeachment. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia si VP Sara para sa isang personal trip kasama ang kanyang pamilya. Hiniling naman ng ilang kalyado ng bise sa Korte Suprema na maglabas ng TRO o Temporary Restraining Order o pigilan ng impeachment trial. Kinalampag naman ng iba't ibang grupo ang Senado. Bit-bit ang mga tarpaulin at placard, diretsahan ng mga paratang nila sa mga senador na bumoto para ibalik sa Kamara ang impeachment case. Kasama sa mga kumundena sa desisyon ng impeachment court sina incoming Representatives Leila de Lima at Shell Jokno na inaasahang magiging miyembro rin ng prosekusyon. Ang nangyari po kahapon ay isang pag-aabandona sa ating saligang batas. Dahil ho sa ginawa nilang yon, pwede pa rin ho tayo, meron pa ho tayo pwedeng itawag sa kanila. Mga sobrang kapal ng mukha. Nauna na naglabas ng pagkadismaya ang ilang senator judge na tutol sa pagbalik ng impeachment complaint sa Kamara. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. It's addressable by an advisory. Hindi ko nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term. Ayon kay Attorney Christian Monson, na isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, tila dinidiskaril ng ilang senator judge ang impeachment proceeding. There is a constitutionality issue. That's the Supreme Court. These people have another agenda other than obeying the mandate of the Constitution. Nakakalimutan yata nila that they're senators because the people voted them as senators. So they are senators of the people. They are not senators of Vice President Duterte. Ayon naman kay retired Associate Justice Adolf Ascuna na isa rin sa nagbalangkas ng saligang batas, unprecedented o hindi pa nangyayari ang ginawang pagbalik ng impeachment complaint. Pero pinapayagan ito para masiguro ang malinis na pagtawid ng Articles of Impeachment mula 19th Congress patungong 20th Congress. Ang pinaka-importanteng elemento raw, hawak na ng impeachment court ang kaso at maaari nang masunod ang paglilitis at pagdedesisyon nang wala ng delay matapos nitong tumawid sa susunod na Kongreso. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinababahala ni House Speaker Martin Romualdez ang utos ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Git ni Romualdez na transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment alinsunod sa saligang batas at suportado ito ng 215 miyembro ng Kamara. Taan niya'y tumugon sa panawagan ng taong bayan na magkaroon ng accountability. Hindi raw nagmadali ang Kamara at sumunod ito sa batas at kanilang mandato. Patay sa pananaga ng kanilang stepfather ang batang magkapatid sa Albuera, Leyte. Dead on arrival ang mga biktimang edad 4 at 7
na napuruhan sa ulo. Kritikal ang kanilang ina na nasa ospital. Ayon sa mga pulis, pinagselosan umano ng sospek ang kamag-anak ng kanyang misis, kaya pinagtataga nito ang mag-iina. Arestado sa manhunt operation ng sospek na sinusubukan pa makuhanan ng pahayag. Meralco may bawas singil ngayong buwan. 11 centavos per kilowatt hour yan o katumbas ng 22 pesos kung 200 kilowatt hours ang konsumo kada buwan. Ayon sa Meralco, bunsod yan ng pagbaba ng generation charge. Eastern Visayas isinailalim sa isang taong state of calamity habang isinasaayos ang San Juanico Bridge. Epektibo noong June 5, idineklara ito ni Pangulong Marcos para mapabilis ang pagkukumpuni at rehabilitasyon ng tulay. Dating Congressman Arnie Teves inilipat sa Camp Bagong Diwa mula sa Bilibid. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Rumagasa ang baha sa Cagayan de Oro City dahil sa malakas na ulan. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada. Sa lakas ng agos, napaatras ang ilang jeep. Dahil sa taas ng baha, may mga tinangay at naglutangang sasakyan. Humupa rin ang kalaunan ang baha. May naitala ring pagbaha at pagulan sa Pagadian City, Catanduanes at Quezon. Sa ngayon, dalawang sama ng panahon ng binabantayan ng Pag-asa na tila pinag-iinitan ang Pilipinas o pinagitnaan ng Pilipinas. Bagyo sa Kanluran at LPA sa Silangan. Ang bagyo na nasa labas ng PAR, isa ng ganap na tropical storm na may international name na Wutip. Malabo itong bumalik sa bansa. Ang LPA nabuo sa loob ng PAR at huling namataan 490 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. Katamtaman ng tsansa nito na maging bagyo. Ayon sa Pag-asa, parehong palalakasin ng mga ito ang habagat na magpapaulan bukas. Hindi tinanggap ng GMA Network ang alok na bayad sa utang ng Television and Production Exponents o TAPE Incorporated sa nangyaring mediation para sa kasong estafa laban sa TAPE. 37.9 million pesos ang sinisingil ng GMA Network sa mga may-ari ng TAPE Incorporated para sa airtime fees na hindi niremit ng TAPE sa GMA. Pero kulang ang handang bayad ng TAPE sa ngayon. Dahil tapos na ang pagkakataon para magkasundo, muling iraraffle ang kaso sa isa pang piskal na siyang magsasagawa ng preliminary investigation. Hindi tinanggap ng GMA Network ang alok na bayad sa utang ng Television and Production Exponents o TAPE Incorporated sa nangyaring mediation para sa kasong estafa laban sa TAPE. 37.9 million pesos ang sinisingil ng GMA Network sa mga may-ari ng TAPE Incorporated para sa airtime fees na hindi niremit ng TAPE sa GMA. Pero kulang ang handang bayad ng TAPE sa ngayon. Dahil tapos na ang pagkakataon para magkasundo, muling iraraffle ang kaso sa isa pang piskal na siyang magsasagawa ng preliminary investigation. Historic win para sa Arellano Chiefs ang una nilang kampyonato sa men's volleyball finals ng NCAA Season 100. Tinalo nila ang Letran Knights sa loob ng 4 sets. Ang team captain na si Carl Berdal ang hinirang na finals MVP. At ang first-year head coach na si Carl Brian Vitug ang Coach of the Year. Sa women's division naman, nakompleto ng Benilde Lady Blazers ang 4-peat o ika-apat na sunod na championship. Tinalo nila ang Letran Lady Knights. Si Coach Onyok Getigan ang Coach of the Year. Si Mike Ago ang Finals MVP at Season MVP para sa Season 100. Dumalo sa awarding ang mga miyembro ng NCAA Management Committee at Policy Board at si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso. RM, V, Jungkook at Jimin ng K-pop global stars na BTS nakalabas na sa military. Mainit silang sinalubong ng army na mula pa sa iba't ibang bansa. Inaasahang makukumpleto na ang Bangtan Boys sa pagtatapos din ng military service ng huling miyembro na si Suga sa June 21. May pa-welcome home tribute naman ang close friends ni V sa kanya.
Ni-recreate pa ng Wuga Squad ang picture nung papasok pa lang si V ng military. Ako nga pala si Gigi. Bago ang finale ng Lolong Pangil ng Maynila, Rupa May Quinto makikisaya bilang bagong karakter sa serye. Mga sangre. Esta secto. Magsisimula na ang biggest telefantasya na Encantadia Chronicle Sangre sa Lunes. Bago yan, nag-abisala ang mga bagong tagapangalaga ng Brilyante na ginagampanan ni Bianca Umali, Faith Da Silva, Kelvin Miranda at Angel Guardian sa GMA Integrated News Interviews. Sa 2 taong pagbuo ng serye, marami raw nagbago sa kanila. We all mature. And nagpapasalamat ako kasi yun yung nabitbit ko from Encantadia. All the learnings, the wisdom, mas lalo kong minahal yung craft ko. The growth that this project has brought me. It has brought me growth in the means of my soul, my mentality. Yung improvement sa buhay ko na personal, pati sa career ko, ang laki ng ipinagbago niya. Sabi ko, hala, ibang-iba talaga. So parang nabataan ako sa sarili ko doon. I'm so grateful to be part of this biggest show ever ng GMA. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sasama ka ba kung ang trip ay papunta sa Purgatorio, as in Purgatory Traverse na matatagpuan sa Bocod, Benguet? G tayo dyan kasama si Ian Cruz. Mapapaisip ka na talaga, babalik ta rin ko na ba yung damit ko? Kasi parang feeling ko, paulit-ulit na lang talaga. Nababalot man ng misteryo ang pangalan, niyayaka pa rin ito ng mga namumundok dahil sa angking kagandahan. Ito ang Purgatory Traverse sa Bocod, Benguet. Pero hindi ito malapurgatorio at di dapat na ikatakot. Sa katunayan, mala-heaven dahil abot langit ang ganda. Di lang ng tanawin pero pati ng inyong magiging karanasan. Sa mahigit 30 kilometrong hike, 6 na tuktok ang madaraanan. Mount Purgatory, Mount Pac, Mount Tangbao, Mount Kokompol, Mount Bakian at Mount Mangagiw. Hindi biro ang hike kahit sa mga sanay na sa akyatan. I can say pag nasa Kokompol ka na sa pang-anim na mountains, grabe guys, higang-higa na ako, kulang na lang yakapin ko lahat ng mga kasama ko. Makikita mo pa yung parang other part ng Mount Pulag. Mabibighani sa madaraan ng enchanting trail tulad ng Mossy Forest o kapag matimingan ng Sea of Clouds. Pwede ring makilala ang komunidad ng mga Ibaloy. Karaniwang 2 hanggang 3 araw ang hike pero kinayang 1 araw lang ni Giefer. Tiyakin lang na handa ang gamit, pagkain at tubig, lalo na ang sarili. Once na pataas, panipis ng panipis yung hangin. Meaning, may times na medyo kakapusin ka ng paghinga. Natatapos naman yung trail. It's just that sobrang haba lang talaga. Tila walang hanggan ang ganda. Kaya wag magpasindak at mag-ready nang umakyat. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.